Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. May pinaka-latest update tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May update tayo sa pagbabago ng direksyon at galaw ng low pressure sa may silangang bahagi ng bansa. Bukod rito, patuloy nitong hinahatak ang habagat na siyang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. At ayon sa forecast, may panibagong LPA ulit na lilitaw sa mga susunod na araw. Ayon sa pinakabagong datos ng Pag-asa, ang low pressure ay kasalukuyang makikita sa layong 875 kilometers ng silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Kasabay nito, patuloy ding nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa southern Luzon, Visayas at sa ilagang bahagi ng Mindanao. Narito ang inaasahan nating forecast weather condition sa Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Asa na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng LPA. May panganib ito ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan. Samantala sa Metro Manila, Visayas, Mimaropa na lalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region, magiging maulap din ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms lalo na sa hapon at gabi dulot ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Hindi rin ito ligtas sa banta ng mga pagbaha o landslides dahil sa malalakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, asa na bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, bunsod naman ng umiiral na localized thunderstorms. May banta rin ito ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na tuwing may malalakas na thunderstorms. Narito naman ang latest heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa dulot ng epekto ng LPA at habagat. Ngayong araw, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan sa Quezon, Camarines Norte, Occidental Mindoro at sa may Palawan. Paalala sa ating mga kababayan, maaaring mas malakas pa ang mga pag-ulan sa mga mababang lugar at malapit sa gilid ng bundok at maaaring mas lumala pa ang epekto nito sa mga lugar na sunod-sunod nang nakaranas ng malalakas na pag-ulan. Ngayon, tignan naman natin ang pinakabagong update tungkol sa galaw at direksyon ng low pressure area. Batay sa pinakabagong datos at forecast models, pinapakita na patuloy itong kikilos sa direksyong pahilaga at habang ito ay umaakyat, tumataas din ang posibilidad na ito ay lumakas at posibleng maging isang tropical depression sa mga susunod na araw. Kahit malayo at hindi direktang tatama sa bansa, hindi dapat baliwalain ang epekto na dulot nito. Dahil sa paghila ng LPA sa habagat, mas tumataas ang tsansa ng mga tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Luzon at Visayas. Dahil dito, pinag-iingat natin ang mga kababayan na nasa mababang lugar at flood-prone areas na maging alerto sa posibleng malawakang pagbaha. Gayunpaman, ayon sa forecast projection nito, bago pa man ito tuluyang mag-develop bilang bagyo, ay posibleng nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Dagdag pa rito mga kabayan, nakikita rin sa ilang modelo na sa mga susunod na araw o kahit pagpasok ng susunod na linggo, maaaring may panibagong isa o dalawa pang low pressure area ang lilitaw. Isa sa mga posibilidad ay ang pagdevelop ng bagong sistema sa hilagang bahagi na maaaring magdala ng pag-ulan sa extreme northern Luzon. Kasabay nito ngayong buwan ng Setyembre, ayon sa forecast ng Pag-asa, may tsansa tayong makaranas ng La Nina na maaaring tumagal hanggang Disyembre. Ibig sabihin, mas mataas ang tsansa ng pagbuo ng mga sunod-sunod na malalakas na bagyo simula ngayong buwan na posibleng direktang makaapekto sa ating bansa. At bukod pa rito, ayon sa potential cyclone threat forecast, posibleng makaranas tayo ng 15 pa na bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility simula ngayong buwan hanggang February 2026. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maging alerto at laging nakaantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito lamang sa ating channel para lagi kayong handa. At para sa pinakabagong update at pinakamalagang impormasyon na dapat ninyong malaman. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng maulang panahon.